kinasuhan na si Sara Duterte. Ayan. Maganda ito. Kahit ongoing pa ang impeachment trial ni Sara, formal na siyang kinasuhan ngayong araw. Doon po sa Quezon City Regional Trial Court. Ayan. Sabay-sabay na talaga ang kakaharapin na problema ni Sara. Ito na yung sinasabi natin. Ang impeachment, hiwalay pa dyan ang criminal cases. Hiwalay. Iba ang criminal cases, iba ang impeachment. Ang impeachment, ang maximum na penalty dyan ay removal from office. At saka, perpetual disqualification from holding public office. Hindi na siya pwedeng tumakbo. Matatanggal na siya sa pagka-vice presidente. Pero hindi siya makukulong. Kahit makonvict siya sa impeachment, hindi siya makukulong. Saan siya makukulong? Makukulong siya sa criminal case. At ngayon, may isinampa ng criminal case kay Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Simula na ito. Sasagutin ko yung katanungan ng marami. Ano ba yung tanong ng marami? Pwede ba yun, attorney? Na hindi pa naman tapos ang impeachment trial? Pwede ba yun ay sasampahan na siya ng kasong kriminal? Pangalawang tanong. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Hindi ba immune siya from suit? Hindi ba ang vice presidente ay may immunity from suit? Ibig sabihin ng immunity from suit, hindi siya pwedeng kasuhan? Yan yung tanong, ano? Kaya magandang sagutin natin yung mga tanong na yan. Ang ikinaso kay Sara Duterte, mga kabunyog, ay grave threats. Grave threats ang ikinaso kay Sara. Tungkol saan itong grave threats na ito? Ito na rin yung ground sa article, isa sa mga articles of impeachment. Sa articles of impeachment, grave threats, ano yata ito? Pang-apat eh. Pang-apat sa grave sa articles of impeachment, pero unang tinalakay. Ngayon, kaya yung mga nagsasabing mga DDS dyan, ay kung may matibay na ebidensya kay BP Sara, bakit hindi siya kinakasuhan? Bakit impeachment lang? Ito na. Kung hinahanap nyo kaso kay Sara Duterte, ito na. Grave threats po ang ikinaso. Ngayon, makukulong ba si Sara? Bailable naman po yan. Bailable naman po yan. 120,000 ang bail niyan. Hindi ito ordinaryong grave threats. May aggravating ito. Bakit ay may aggravating? Ano ang aggravating? Ang aggravating, ibig sabihin pampabigat. Kumbaga, ang ordinary kasing grave threat, medyo mababa ang sentensya at piyansa niyan. Pero ito, may aggravating circumstance ito. Ano ang aggravating dito? Ang aggravating dito, cybercrime kasi ito eh. Ginawa niya kasi yung krimen na yan online. Di ba yung pagbabanta niya, ginawa niya online? Kaya pasok ito, in relation ito sa cybercrime. So dahil pasok ito sa cybercrime, tapos grave threat sa revised penal code, kaya ang lumalabas dito, aggravated yung kasong ito. Mas mabigat kaysa ordinaryong grave threat. Bakit mas mabigat? 1 degree higher pa ng penalty ito dahil nga na-commit ito sa pamamagitan ng internet cybercrime. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, kung titingnan natin, bailable naman ito. Bailable. Pero kahit bailable yan, ang malinaw dito, pinapakita na dito na hindi siya immune from suit. So, ang significance ng kasong ito, kahit sabihin pang bailable ito, ang malinaw dito, pinakita dito na kahit pa siya vice presidente, kahit pa siya impeachable official, hindi siya immune from suit. Pwede siyang kasuhan. Kaya ano na ito, anong magiging significance niyan? Ang magiging significance niyan, simulan na yan ng sunod-sunod pang kasong kriminal. Kumbaga, kung ito bailable ito, ay paano yung plunder? Paano yung plunder? Susunod na dito, plunder na eh. Ang maganda dito kasi, naipakita dito na hindi immune ang Vice President from suit. Yan ang pinakita dyan. Kaya kahit pa makapagpiyansa siya, kasi bailable naman yan, ang importante dyan na ipakita na, kasi maraming nagsasabi, lalo sa mga DDS, bailable, ano naman yan? Immune yan from suit ang Vice President. Mali. hindi immune from suit ang Vice President. Mamaya ipapaliwanag ko yan. Pero yan na. So ito na mga kabunyog, mga kababayan. Vice President Sara Duterte, sinampahan ng reklamong grave threats. Ayon sa DOJ. Ito hindi na yan simpleng reklamo lang. Aso na yan kasi korte na yan eh.
Ang criminal complaint kapag nagsisimula pa lang ang kaso sa DOJ. Ang DOJ magsasagawa ng preliminary investigation. Ito hindi na. Tapos na ang preliminary investigation dito sa korte na ito. Kaya criminal case na ito. Ha? Kaya may ano na yan, may titulo na yan, People of the Philippines versus Sara Duterte. Ayan na yan mga kabunyog. Ano yung grave threats na yan? Yung pagbabanta niya kay Pangulong Marcos na mayroon na siyang kinausap na papatay dito kapag may nangyari sa kanya, may kinausap na rin siyang papatay kay Pangulong Marcos, kay First Lady Lisa Araneta. So yan yung grave threats doon. So, ang makikita natin dito mga kabunyog, dito sa impeachment trial, so hindi ngayon masasabi ng mga senator judges dito sa impeachment trial, hindi nila masasabi na walang ebidensya kay Sara sa grave threats. Bakit? Nandun na nga sa korte. Nandun na nga sa korte. Paano mo masasabing walang ebidensya? Nandun na nga sa korte. Kaya lang, ang pagkakaiba nito mga kabunyog, ilinaw ko lang, pareho grave threats. Bakit sinampahan siya sa impeachment trial, tapos mayroon pang criminal case ngayon sa korte? Magkaiba po yun. Yung ginawa ni Sara na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady, o kay dating Speaker Martin Romualdez, dahil Vice President siya, dapat tanggalin siya dahil sa ginawa niya na yon. Dapat matanggal siya sa pagka-Vice President. Betrayal of public trust yun. Vice President ka, nagbabanta ka sa buhay ng Pangulo. Hindi tama yon. O yan yun, kaya pasok ngayon sa impeachment. Pero, yung impeachment na yan na grave threat, ang magiging parusa lang sa kanya dyan, tanggalin siya sa pagka-Vice Presidente. Pagkatapos, hindi na siya pwedeng tumakbo sa mga susunod na elections. Yan yung impeachment. Pero, ang ground sa impeachment, isa doon, itong grave threat. Ngayon, bakit na naman sinampahan pa rin siya ng grave threat samantalang nandun na sa impeachment? Iba nga, ang impeachment, pagtanggal lang sa kanya sa pagka-Vice Presidente at hindi na pagpapatakbo sa kanya. Pero kahit naman makonvict siya sa impeachment, hindi siya makukulong. Kasi hindi naman criminal case ang impeachment. Ngayon, kung gusto talagang makulong si Sara dahil diyan sa pagbabanta niya na yan sa buhay ng Pangulo, ito na yon. Ito na yung kaso sa korte. Kaya itong kaso sa korte, criminal case ito. Hiwalay ito. Ngayon, mauuna ba muna ang impeachment? Hindi naman. Sabay yan. Ibig sabihin, pwedeng ongoing pa ang impeachment trial, nag-hearing pa sa RTC. Pareho yan. So dito, ang mangyayari dito, sa susunod na mga araw, maglalabas na ng warrant to arrest kay Sara dito. Maglalabas ng warrant to arrest. Hindi naman pwedeng hindi siya issuehan ng warrant to arrest. Maglalabas po ng warrant to arrest yan. Pag naglalabas ng warrant to arrest, magpapiyansa si Sara niya. Magpapiyansa si Sara niya. Kaya makikita natin sa susunod na mga araw, aarestuhin si Sara eh. Aarestuhin niya. Bakit? Katulad din niya katulad din niya ng iba pang mga akusado. Aarestuhin yan, tapos makakapagpiyansa kasi bailable naman yan. Kaya, kumbaga, bakit naman ganon? Yun na nga, itong kaso sa korte, criminal case ito, pero grave threat pa rin. Ano ang pagkakaiba nung criminal case sa korte saka yung impeachment case? Ang impeachment case, removal from office yan. Saka, hindi napapaya, perpetual disqualification from holding public office. Yun ang impeachment. Ano ang ground? Ito na nga, pwedeng maging ground itong grave threat pa rin. Ngayon, ano naman yung sa korte? Sa korte naman, ang penalty dyan, makukulong ka dyan. Pag nag-convict ka sa korte, makukulong ka. Imprisonment yan. Pag na-convict ka dyan, hindi ko lang kung ilang taon ang pagkakakulong dyan. Pero mabigat yan, more than 6 years yan, hindi yan pwedeng probation. Hindi yan probation, grave threats yan, saka aggravated pa ng pagiging cybercrime. Pero, available naman yan, hindi naman yan like imprisonment. Kaya lang, anong requirement? Sa impeachment, ang requirement sa impeachment, ano lang yan, substantial evidence lang yan. Hindi kailangan proof beyond reasonable doubt o guilt beyond reasonable doubt. Hindi. Dito sa criminal case, kailangan dyan proof, yung guilt beyond reasonable doubt, mai-prove mo na kumbaga mataas ang ebidensyang kailangan sa criminal case. Dito sa impeachment, hindi. Kasi lang naman to impeachment. Hindi ito, substantial evidence lang dito. Sa susunod na mga araw,
maglalabas ang korte dito, ang Regional Trial Court ng Quezon City ng warrant of arrest kay Sara Duterte. Bakit siya maglalabas ng warrant of arrest? Eh kasi criminal case yan eh. Criminal case yan. So, ang tanong ngayon, hindi ba immune from suit ang Vice President? Hindi po. Ang immune lang from suit ay ang President. Ang President lang ang tanging official ng bansa na immune from suit. Anong ibig sabihin ng immune? Hindi mo pwedeng kasuhan. Civil case, criminal case, hindi pwede. Dito sa Pilipinas, ang head of state natin ang President. Pwede bang kasuhan ng Presidente? Hindi, kasi siya yung pinakamataas na nating pinuno, nakakahiya sa bansa natin kung kakasuhan mo ang Presidente. Kaya immune from suit ang President. Pwede mo siyang kasuhan, patapusin mo muna ang termino niya. Patapusin mo muna ang termino niya. Yan yung dyan. Yan yung isa pa, bakit hindi pwedeng kasuhan ng Presidente? Pag kinasuhan mo ang Presidente, maaabala ang trabaho niya. Haharapin niya yung kaso na yan. Kaya hindi pwede ang Presidenteng kasuhan. Dalawa ang rason. Una, respeto sa pagka-Presidente. Yan ang ating simbolo ng bansa. Nakakahiya sa dignidad, reputasyon ng Presidente pag kinasuhan mo siya ng kasong kriminal o kasong civil. Kaya civil case man o criminal case, hindi pwede ang Presidenteng kasuhan. Immune siya from suit. Paano ngayon kung may nagawang masama ang Presidente? Impeachment. Tatanggalin mo siya sa pwesto. Tanggalin mo siya sa pwesto. Yan yung nangyari kay Erap. Impeachment. So ngayon, ano nang susunod na mangyayari? Posibleng gumulong na rin ang plunder case. Posibleng gumulong na rin ang plunder case. Kaya lang, ang plunder case kasi sa ombudsman naman yon. Ito kasi DOJ. DOJ ang nag-file ng kaso. Kasi grave threats ito. Pero, yung plunder case ni Sara, nasa ombudsman yun. Nag-file na ng plunder case kay Sara Duterte, si Trillanes. Marami na yung final. So ngayon, posibleng sa susunod na mga araw, gugulong na rin ang plunder case. Parang test run ito. Test case itong grave threats. O sige, kasampahan ng kasong grave threats. Tingnan natin kung magpo-prosper. Kasi sigurado i-oppose yan ng kampo ni Sara. Ang i-raise nilang issue, immunity from suit. I-raise nila yan. Pero mahihirapan sila dyan. Ngayon, pag na-resolve yung issue na yan, na hindi nga talaga immune from suit ang Vice President, sunod na yan, plunder na, ombudsman naman. Ayan ang mabigat. Kasi doon, non-bailable na ito. Kaya sa totoo lang, makonvict si Sara o hindi sa impeachment, makonvict man siya o hindi, ambak ang mga kaso niyang kakaharapin.